reached the point of no return. I reached the point of no return. Nais kong ika'y maranasan, pagkilos mo'y aking inaasam, pagkat sa'yo ko lang natagpuan ang tunay na kagalakan. Nais kong ika'y maranasan, tibok ng puso ko'y ikaw lamang. Kaya ngayon, bukas at kailanman, pagsamba ko'y iaalay. Walang hanggan kitang pupurihin, walang hanggan sasampahin. Buong laman ng puso kong ito ang mamalagi sa'yo. Walang hanggan kitang pupurihin, walang hanggan sasambahin. Buong laman ng puso kong ito ang mamalagi sa'yo. Nais kong ika'y maranasan, pagkilos mo'y aking inaasam, pagkat sa'yo ko lang natagpuan ang tunay na kagalakan. Nais kong ika'y maranasan, tibok ng puso ko'y ikaw lamang. Kaya ngayon, bukas at kailanman, pagsamba ko'y iaalay. Walang hanggan kitang pupurihin, walang hanggan sasampahin. Buong laman ng puso kong ito ang mamalagi sa'yo. Walang hanggan kitang pupurihin, walang hanggan sasambahin. Buong laman ng puso kong ito ang mamalagi sa'yo.
could live. Jesus, I love you so, and I want you to know what you've done for me is not in vain, and I will stake my claim on your holy name. Oh, how I love you so. When I think of how you took my place, I marvel at the wonders of your grace. Your sacrifice for me I can't replace. Oh, what a gift you gave to me. Jesus, I love you so, and I want you to know what you've done for me is not in vain, and I will stake my claim on your holy name.
magbabago, Diyos ka sa amin, aming sandigan, ngayon para sa amin, Panginoong Jesus, maghari ka. Magliwanag ka sa buhay ko, aming Ama. Amen. Ganda kami po sa bawat isa sa pangalan ng Panginoon. Tayo po tumayo. Habang tayo nakatayo, awitin natin ang Come Holy Spirit, Fall on Me Now. At yan ang ating paanyaya sa Kanyang presensya sa gabing ito. Hallelujah. Come, Holy Spirit, fall on me now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit, you captivated my soul. And every day I grow to love you more. Come, Holy Spirit, fall on me now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit, you captivated my soul. And every day I grow to love you more. I'm reaching for your heart, you hold my life in your hand, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. Amen. Hallelujah. Manalangin po tayo. Panginoong Jesus, aming Diyos na buhay, na sa gabing ito ay nakakakita sa amin at kasama namin. Panginoon, minsan pa salamat po sa isang dakilang pribilehyo na muli po ay narito sa dakong ito upang patuloy po kayong sambahin sa Espiritu at katotohanan. Panginoon, patuloy kayong paglingkuran, papurihan, pasalamatan, Panginoon. Higit po sa lahat ay marinig muli ang iyong mga salita na ipapahayag, Panginoon, sa amin sa gabing ito. Maraming salamat, Panginoon, sa bawat kabutihan niyo po, katugunan ng aming mga panalangin, higit sa lahat, fulfillment ng iyong mga pangako na, Lord, ipinahayag niyo po sa pamamagitan ng pagbubukas ng mga mata ng aming puso upang maunawaan namin at makita namin na may isang Diyos na nasa kalagitnaan namin at sa huling panahon na ito ay tumatawag para sa isang pagtakas mula sa masamang sanlibutan ito
sa pamamagitan ng pagbabago ng katawan, sa pamamagitan ng mensahe pong na ito. Maraming salamat. We believe, Panginoon, na ito'y dumating sa amin ang mensaheng ito sapagkat narinig namin ang iyong sigaw, Panginoon. At ito'y pinapahayag nyo sapagkat kami mga bahagi niyaong pinili nyo po before the foundation of the world. Nawa, O Diyos, ay Panginoon, patuloy na sumaamin ang iyong patnubay, hindi lang po sa natural o sa physical, kundi lalong higit sa lahat sa spiritual, Panginoon. Naalalahanin niyo po ang bawat kaluluwa sa gabing ito, Panginoon, na makikinig ng iyong mga salita. Ito po ay isang prayer meeting, Panginoon. Naway alalahanin niyo ang kanilang mga panalangin, Panginoon. At naway palakasin niyo po ang aming mga pananampalataya na wala pong imposible sa inyo. Walang mahirap sa inyo na kung kami sasampalataya, Panginoon, heaven and earth will pass away, but your word shall not pass away, Panginoon. Ito'y magaganap, Panginoon, sampalatayanan lamang namin, O Diyos. Lord, alam po namin na kami nasa pakikipagbaka, subalit alam namin na meron kaming isang tagapagligtas at meron kaming Diyos na siyang nakikipagbaka para sa amin. O Lord, naway sa gabing ito ay maghari po kayo, isang masaganang fellowship at isang Panginoon masustansyang pagkain ang inyo pong Lord ibigyang daan sa kalagitnaan namin sa gabing ito. Naway maging bukas ang lahat sa amin, Panginoon. Di lang ang aming mga tainga, kundi maging ang aming mga kaisipan, higit sa lahat po ay ang aming puso. O Lord, pinagkakatiwala po namin sa inyong mga kamay ang pagtitipong ito, naniniwala na kayo'y kasama namin at kayo po ito na mangungusap ng inyong mga salita. Sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus, hinihiling namin ito sa aming Diyos na buhay. Amen. Amen. Bukas na po tayo ng ating mga Biblia. Sa Ephesians sa chapter 4, medyo samahan niyo po ako sa pagbasa ng medyo mahaba po ito ng konti itong babasahin natin. Ephesians sa chapter 4, from verse 17, ganito po ang sabi ni Apostol Pablo, "This I say therefore, and testify in the Lord, that ye henceforth walk not as other Gentiles walk, in the vanity of their mind." Sabi sa Tagalog, ito nga ang sinasabi ko at sinasaksihan sa Panginoon, na kayo'y hindi na nagsisilakad pa na gaya ng lakad ng mga hintil sa pagpapalalo sa kanilang kaisipan. Having the understanding darkened, alalahanin natin na ang sulat sa mga taga-Efeso or itong sulat na ito sa Ephesians ay sulat sa mga na kay Kristo. Okay, sa mga may bautismo ng Espiritu Santo. Sabi dito sa verse 18, having the understanding darkened, being alienated from the life of God through the ignorance that is in them because of the blindness of their hearts. Tinutukoy niya yung mga yung iba na mga Gentiles, especially yung mga hindi pa po born again, who being past feeling have given themselves over unto lasciviousness, to work all uncleanliness with greediness. But ye have not so learned Christ. Ngunit kayo hindi nangatuto ng ganito kay Kristo. Nangungusap siya sa mga born again. If so be that ye have heard Him, and have been taught by Him, as the truth is in Jesus, that ye put off concerning the former conversation, the old man, which is corrupt according to the deceitful lust, and be renewed in the spirit of your mind, and that ye put on the new man, which after God is created in righteousness and true holiness. Wherefore, putting away lying, speak every man truth with his neighbor, for we are members one of another. Be ye angry, and sin not. Let not the sun go down upon your wrath, neither give place to the devil. Yung chapter 6 ng Book of Ephesians,
verse 11 and 12, chapter 6. Ganito po ang sabi ni Apostol Pablo, "Put on the whole armor of God, that ye may be able to stand against the wiles of the devil." So, tinuturuan tayong na parang mga sundalo na magbihis daw ng buong kagayakan ng Diyos upang tayo magsitibay laban sa mga lalang ng dyablo. "For we wrestle not against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of the darkness of this world, against spiritual wickedness in high places." And then, punta natin yung James chapter 4, verse 6 and 7. Ganito ang sabi ni Apostol Santiago, "But he giveth more grace. Wherefore he saith, God resisteth the proud, but giveth grace unto the humble. Submit yourselves therefore to God, resist the devil." Sabi sa Tagalog, magsisalangsang kayo sa dyablo, and he will flee from you, at tatakas siya sa inyo. Pagpalain po ng Diyos ang pagbasa natin ng kanyang salita. Ako po na po kayo. Salamat sa Diyos sa kanyang patuloy na kabutihan sa bawat isa sa atin, higit sa lahat sa pagnanasa na mapaglingkuran siya at gayon din sa kagalakan at lalong higit sa kapahayagan na kanyang pinagkakaloob sa atin. Binabati ko rin po ang mga kasama natin sa Facebook Live. Magandang gabi po sa lahat. Gayon din sa mga kapatiran natin diyan sa dako po ng Mindoro na may mga kasama po tayo palagi. God bless you po. Sana po natututo kayo at sana'y lumalago po kayo sa ating Panginoon. So, hindi na ako magpapakatagal. So, sa gabing ito ay mangungusap tayo, mag-start tayo ng isang panibagong series. Pero ang series na ito ay connected pa rin po doon sa mga pinag-usapan natin last Wednesday and every Wednesday. And then, alam natin na yung pinag-uusapan natin sa every Sunday, third pool, ay nakita ko sa aking pag-aaral at pakikinig, connected din po dito sa series na ito na pag-uusapan natin. And sa totoo lang po ay samahan niyo po kami at ako'y patuloy niyong ipanalangin na ang Diyos ang siyang patuloy na gumabay at patuloy na magturo. Ano po? So, ang atin pong subject, Demonology, part 1 po ito. At ang ating subtitle ay The Beginning of Demons. So, Demonology is understanding of demons. Weird po yung subject para sa mga Kristiyano, para pag-usapan natin yung pag-unawa sa mga demonyo. Ibig sabihin ng weird ay napakakaibang paksa para sa mga katulad nating sumasampalataya sa Diyos, na pag-uusapan natin ang tungkol sa mga demonyo. So, sabi ko sa inyo kanina, connected pa rin naman ito doon sa mga pinag-usapan natin tungkol sa dimension, 5th dimension, the 6th dimension, the 7th dimension. Well, I believe na mas madali po nating mauunawaan ang tungkol dito sa demonology dahil sa series na yon, konting series na yon natin ang tungkol sa dimension. So actually, si Brother Branham po ay pinangusap itong demonology. Actually, parang tatlong bahagi ito, demonology, physical realm, and then religious realm, at saka enticing spirits. Alam nyo yan, may book niyan. Okay. So, alam nyo na, at alam ko rin na napakahalagang mapag-usapan ito, bagamat sabi ko nga sa inyo, sa pasimula, ay medyo kakaiba para sa mga Kristiyano na maging paksa itong pag-unawa sa mga demonyo. Pero alam nyo, nakikinig ako kahapon ng isang pangangaral at tungkol dito, ay sabi nga nung isang kapatid ay religious people and some are ministers no less
about God that they don't know about the devil. So parang ang sinasabi niya, ibig niyang tukuyin, ay marami daw mga tao ngayon, mga religious people, at ang iba'y mga ministers, tumatayo sa likod ng pulpito, na in other words, mas marami pa silang alam tungkol sa dyablo kumpara mo sa alam tungkol sa Diyos. Totoo lang, sa time ng first coming, makikita natin na yung mga taong possessed ng dyablo, mas kilala nila ang Panginoon kaysa dun sa mga Pariseo at sa mga Saduceo na mga tinaguriang relihiyoso sa time na iyon. Di ba? Actually, nung makasalubong ng mga taong possessed ng mga masasamang espiritu, ang Panginoon ay kilala nila, Jesus, ikaw na anak ni David. Ang taong ito, Jesus, anak ng Diyos na buhay. Pero yung mga Pharisees at saka yung mga Sadducees, at saka yung mga religious ay, siya ay si Beelzebub. Di ba? So, the prince of the devil. So, at ang espiritu ngayon ay hindi pa namamatay. Sa pagtakbo ng panahon ay lumipat lang sila sa mga vessels na mga relihiyoso din. At kaya nga, nasabi ko sa inyo na sa panahon na ito, marami pa ring mga tao at karamihan nga sa kanila yung mga relihiyoso, ang mas marami pang alam tungkol sa dyablo kumpara sa tungkol sa Diyos. So alam nyo, pinag-uusapan natin every Sunday yung third pool, series ng third pool. So third pool, the revealing of the Word. At alam natin na Christ is the Word. Then dinaanan natin yung revealing of the Son of Man. Okay, now, pag-uusapan naman natin ngayon ang tungkol sa mga demons, the devil or devils. So, kung doon sa series natin every Sunday ay pinag-uusapan natin kung sino ang Diyos, sino ang anak ng tao. Now, pag-uusapan natin ngayon, who is the devil? Now, so, ang reason kung bakit napili ko po ito, na pag-usapan natin who is the devil, the beginning of devil, understanding demons, kasi I believe na ang bawat tao sa mundong ito ay meron silang kanya-kanyang mga fantasy kind of idea or imagination ng tungkol sa Diyos at higit sa lahat tungkol din sa devil. Di ba? Ngayon, ano ba yung problema? Actually, yung mga imagination na yon na nakikita natin minsan, nakakakita tayo ng mga pictures ng devil, kwento tungkol sa devil, well, alam nyo ba na yun ay nakakaapekto sa pananampalataya ng mga believers? Kaya kapag medyo bago pa lang or mahina pa ang pananampalataya ng isang mananampalataya, ay baka maniwala siya sa ganong mga imagination tungkol sa dyablo or kahit nga tungkol sa Diyos. Now, pag-uusapan natin ito kasi sabi nga ni Brother Branham sa isang bahagi ng mensahe, ang isa daw professional na boxer, kasi si Brother Branham, boxer yan bago siya umakyat doon sa ring, ay pinag-aaralan daw niyang mabuti yung kanyang kalaban. So, kailangan niyang malaman yung kalaban niya kung saan siya malakas at kung saan siya mahina. So, kaya kinakailangan bago siya umakyat sa ring, ay talagang train siya at napag-aralan niya ang bawat galaw ng kanyang kalaban para madali niyang magapi yung kanyang kalaban. Now, actually, si Brother Branham sa isang bahagi ng mensahe ay nangusap ng ganito. Actually, ang title ng message niya ay, How Can I Overcome? Paano ako magtatagumpay? Yun yung title. Patanong, paano ako magtatagumpay?
At ang isa sinabi niya sa bahaging yun ng mensahe ay ganito, maring hindi ka maniwala o maring magulat ka o nagulat ka nung mabasa mo ito. Pero totoo ito. Ang sabi ng prophet, overcome means to recognize the devil in every one of his tricks. See, para ka daw magtagumpay ay kailangan mong ma-recognize or ang pagtatagumpay daw ay nangangahulugang ang makilala mo ang dyablo at ang lahat ng kanyang mga tricks or pandaraya o panloloko. Lot of people says, there is no devil. Okay. It's just a thought. Yan daw ang iniisip ng maraming tao. Walang dyablo, kaisipan lang yung ito. Kaisipan lang ito. Isang kaisipan lang. Pero ang sabi ng propeta, don't you believe that? There is a real devil. It's just as real as you are. Sabi niya, anybody. Meron daw talagang totoong dyablo. Sabi niya, a real devil, and you must recognize him real. Sabi niya, kailangan mong makilala siya na totoo siya. Hindi siya isang imagination lang o isang kaisipan lang. At dapat mo daw na malaman na isa siyang dyablo. You must know he's a devil. See, then, kaya nga, importante mapag-usapan natin ito para malaman natin na may dyablo pala at ganito pala yung dyablo. Di ba? Then, the same time that you recognize him and know that he's a devil and he's against you. So, sa time daw na ma-recognize mo siya na siya isang dyablo, dapat ding ma-recognize mo na siya ay against sa'yo kung ikaw ay isang mananampalataya. See, kaya, tingnan nyo kung taglay mo ang maling idea tungkol sa dyablo or maling idea tungkol sa demonology, kung ano ang mga demonyo, ay madali kang madadaya ng mga taong possessed ng dyablo, ng demons. Kasi hindi lahat ng demonyo ay masama. Ibig ko sabihin, hindi ko sinabing may mabuting. Kasi marami sa mga demonyo ay reliyoso. Di ba? Reliyoso. Then sabi niya, then to overcome, you must recognize that the God in you is greater and mightier than He is. So para daw mapagtagumpayan mo ang dyablo, ay dapat daw ma-recognize mo na ang Diyos na nasa sa iyo ay mas dakila at mas makapangyarihan kaysa Kanya. That the one that is in you has already overcome him. Okay, nakita nyo na, overcome means, sabi ng prophet, to recognize the devil in every one of his tricks. Kaya nga, pag-usapan natin yan ngayong gabi. Okay now. So, tandaan natin, binasa natin ito last Wednesday, na ang sabi ni John, nung sinulat ang Book of Revelation, for they are the spirits of devil working miracles, which go forth unto the kings of the earth and of the whole world, to gather them to the battle of the great day of God Almighty. So kung mapapansin natin dito, mula sa bahaging ito ng kasulatan ay sinasabing ang mga espiritong ito ng mga demonyo ay nakakagawa sila ng mga bagay na tila himala. Gayon maaaring hindi talaga himala, kung matatandaan nyo last Wednesday, ang kanilang ginagawa, kundi mga panlilin lang na nakadesign upang papaniwalain ang mga tao na iyon ay isang himala, pero hindi naman talaga himala. So at dahil dito, ay sa panahon na ito, marami ang napapapaniwala niya ng dyablo, at sa maraming pagkakataon ay nagagawa nilang dayain, lying spirits or evil spirit, ang mga tao, lalo na kung hindi siya kilala or may mali siyang idea o pagkaunawa tungkol sa dyablo. Napakadaya niya. Di ba? Okay, naalala nyo nung ang mga alagad ay tanggapin nila ang baptism of the Holy Ghost, di ba, madaanan lang ng anino ni na Peter, ni na James, ni na John, di ba, gumagaling? And then pag ipinag-pray nila, ang may sakit, gumagaling, kinakas out nila ang devil. Natatandaan nyo yun, na ang tingin ng marami, o ang tingin ng mga nakakakita, may kapangyarihan sila. Actually,
talagang dahil taglay nila ang baptism of the Holy Ghost o ang Panginoon ay sumasa kanila, well, talagang ang tingin nila o ang dating doon talagang meron silang power. Dahil makapangyarihan talaga yung nasa kanila. Pero hindi sariling power nila yon. At dahil sa mga pangyayaring iyon, ay naging popular sila. Pero kung inyong mapapansin, may isang lalaki na nagngangalang Simon, na nang makita ito na ginagawa ng mga alagad, ay sinabi niya, kinausap niya sina Apostol Pedro na ang sabi, bigyan ninyo ako ng kapangyarihang ito, upang sino mang patungan ko ng aking mga kamay ay tumanggap din ng Espiritu Santo. Para magkaroon din sila ng kapangyarihan na kagaya ng sa inyo. Yun ang sabi niya. And actually, nag-offer siya ng pera kina Apostol Pedro. Natatandaan niyo yon? Nag-offer siya ng pera. Pero, anong espiritu yung nandun sa tao na yun para gawin yun? Di ba? Pero dahil sina Apostol Pedro at ang mga alagad ay kilala nila na yung nasa sa kanila ay mas dakila sa kanila. Nasundan niyo po So dahil kilala nila ang Diyos, kilala nila, na-recognize nila yung devil. Di ba? So hindi sila nadaya. Di ba? Kaya nga, to overcome means to recognize the devil and his tricks. Di ba? So, okay. Now, sa tagpong iyon, gusto nitong si Simon na bayaran ang mga alagad ng pera upang magkaroon din siya ng banal na espiritu, upang ang patungan niya ng kamay ay hindi lang magkaroon ng banal na espiritu, kundi magkaroon ng gumaling. Di ba? So, alam niyo, nakikita ko dito, binibili niya yon para magkaroon siya, kasi akala niya mababayaran niya, para pagkapirahan niya. Di ba? Tandaan natin na hindi humingi ng anumang bayad ang mga alagad. Siguro nung makita niya ay, well, magandang pagkakitaan to. Di ba nangyayari yan ngayon? Di ba? So, isipin nyo yan ay sa pasimula ng ministry ng mga alagad. Right after Pentecost. So, 2,000 taon nang lumipas mula noon hanggang ngayon. Di ba? At gaanong karaming ebanghelyo na kaya ang naibenta ng mga tao para lang pagkakitaan ng pera. Actually, nasa Bible yan. Na wag daw gamitin sa pangangalakal di ba? Ang salita ng Diyos para kumita ay, di ba? So, kaya nga, makikita natin na marami sa mga denominations, di ba? Pumunta ka na lang dito sa pinakamalaking, malaking relihiyon. Kaya, pagka silang pa lang ng anak mo, magbabayad ka na, and then ganito, babayad ka, hanggang sa mamatay, magbabayad ka. Di ba? At ang pinakamatindi dito, kapag namatay yung mahal mo sa buhay, magbabayad ka sa kanila para ipag-pray nila, para mula doon sa purgatorio, pupunta sila doon sa langit. Isipin mo yon. Di ba? Buti na lang nakaalis tayo doon. Di ba? So, alam nyo kung hindi lamang dahil sa third full ministry ng propeta sa panahon na ito, well, katulad lang tayo ng mga tao na lumalakad ng bulag spiritually, kasi yan ang Laodicea Dahil tinanggihan niya yung mensahe. Di ba? Tinanggihan niya yung revelation ng the Son of Man. See? So, alam natin na the revelation of those seals came to us to know three things. Okay. Yung kapahayagan ng mga selyo ay dumating at nahayag sa atin upang maghayag sa atin ng tatlong bagay. See, marahil hindi lang tatlo, pero itong tatlong ito, sasabihin ko sa inyo at titiyakin ko sa inyo na papaniwalaan nyo. Now, the revelation of the seals, ang ginawa nito sa atin ay, it unveiled our enemy. So, inihayag nito sa atin
yung ating kaaway. Kasi alam nyo, ang bride sa huling panahon ito ay hindi madadaya. Kasi mga overcomers sila. Di ba? More than conquerors, overcomers. Ano nga daw sabi ng prophet kanina, yung binasa natin? To overcome means to recognize the devil and his tricks. Di ba? Yan ang ginawa ng message sa atin. Unveiled our enemy. Di ba? And then, padalawa, unveiled our bridegroom. Di ba? Inahayag dito sa atin yung ating kasintahang lalaki. And then, patatlo, unveiled the bride. Di ba? So, nahayag sa atin na meron palang nobya sa bawat mga kapanahunan hanggang sa panahon nating ito. At inahayag nito sa atin yung kaibahan ng church at ng bride. Di ba? So, ngayon, ang mga tao ngayon, makikita natin, they were very satisfied with their religion and not for truth. Satisfied sila sa kanilang mga relihiyon, pero hindi sa katotohanan. So, at dahil dito, they don't see a need to unveil the enemy. See, dahil satisfied na sila sa kanilang mga relihiyon at hindi sa katotohanan, so hindi nila nakikita na kailangang ma-unveil sa kanila yung kanilang enemy. Kaya nga, nadadaya sila kasi hindi mo kilala at yung iyong kaaway at hindi mo alam yung kanyang mga tricks. So kaya, hindi rin nila nare-realize they are walking with their enemy or with the enemy. Hindi rin nila nare-realize na hindi nila kilala ang groom. Di ba? So wala silang pakialam kung sila ba'y bride o hindi. Di ba? Kung may pagkakaiba ba ang bride o ang church. Iyan ang dahilan kung bakit ang kapahayagan ng mga selyo ay napakahalaga sa mga end-time message believers. Kasi inihayag nito sa atin ang ating kaaway at ang tricks ng ating kaaway. Then nihayag nito sa atin ang ating kasintahang lalaki, ang kanyang plano ng katubusan, at inihayag nito sa atin ang pagkakaiba ng being a church member at saka ng nobya ni Kristo. See? Okay now. So, ang paksang ito, actually, introduction po ito, ay tungkol sa, ang paksang itong tungkol sa demonology, ay upang i-highlight natin kung paano bang ang ating kaaway ay makikilala natin. So kasi si Satan, the chief, ang prinsipe ng mga demonyo, has successfully hidden the truth about himself from the entire human race. Naitago niya yung kanyang sarili, hindi siya nagtago, kundi yung kung sino talaga siya. Kaya nga sabi ni Brother Branham, kaya si Satan ay galit na galit sa dalawang aklat sa Biblia, ang Genesis at Book of Revelation, kasi ito ang talagang nag-a-unveil sa kanya. Ito yung nag-a-unveil sa kanya. So the biggest lie in the world now is who the devil is. Yan ang pinakamalaking kasinungalingan dito sa mundo ngayon kung sino talaga ang dyablo. Isipin nyo ang prophecy sa huling panahon na ito, na hindi alam ng mga tao na ang sinasamba nila ay si Satan. Di ba? Nangaral ang propeta ng the God of this evil, di ba? Evil age ba? O di ba? Sinong tinutukoy niyang God? Si Satan. Diba? At siya'y sinasamba ng marami. Di ba? Kung ikaw kapag ikaw ay napagpahayagan ng katotohanan ng salita ng Diyos, ay hindi mo gagawin yon. Dahil sa hindi nila alam ang katotohanan, ang mga hiwaga na inihayag ng Diyos sa huling panahong ito dahil sa kanilang pag-reject, ayun ang ginagawa nila. Yun yung ginagawa nila. So, now, tandaan po natin, the word demon does not even appear in the Bible. Demon is derived from the Greek word daemon. D-A-E-M-O-N. Means demigod. Half God and half human. Okay. Meron ako diyang nilagay
Sinerge ko po yan. In ancient Greek religion and philosophy, daemon generally meant a supernatural spirit, not an evil one. Hindi, ayun daw salitang daemon, kasi dito nanggaling yung demon, ay nangangahulugang isang supernatural spirit, not an evil spirit. As Christianity spread and the New Testament was translated into Greek, the word daimonion came to refer to evil spirits opposed to God. So ito daw, sa paglaganap daw ng Christianity, at nung ang bagong tipan ay matranslate into Greek, yung salitang daemon ay naging daimonion, na sabi dito, nangyari ito, o naging daimonion, to refer to evil spirits opposed to God. Na ito'y pumapatungkol daw sa masamang espiritu na kumakalaban sa Diyos. Pero, ang meaning niya originally ay a supernatural spirit, not an evil spirit. Kita nyo yung pagbabago ng, di ba? Then, this later Christian usage influenced the English word demon, which now almost exclusively means an evil supernatural being. Then dito na, sa huling, sabi nga, habang tumatakbo ang panahon, etong paggamit na ito, ng salitang ito, from daimonion, ay na-impluensyahan na ng English word, at ito'y naging demon. Na ito daw ngayon ay talagang exclusively, ang ibig sabihin ay evil, supernatural being. Now, the word devil and devilish appear in the Bible, but the word demon does not appear in the Bible. O, tandaan natin na ang ating Panginoon, hindi niya sinabi sa mga alagad na humayo kayo and go and cast out demon. No. He said, cast out devils. Devils. Okay. So the word devil, ang salitang devil, ay nag-appear sa Bible at nakakagulat yung meaning niya. Hindi mo isipin na ganito pala, or pwede kong sabihin, ganito lang pala. Talagang nakakadaya siya. Talagang madaya siya. Kasi pag sinabing devil ngayon, kung hindi mo titingnan ang meaning nito, pag sinabing devil, parang pag sinabi mo yan sa mga tao, lalo sa mga bata, parang kikilabutan yung mga yon, o matatakot sila, devil. Di ba? At marahil ang imagination nila ay ito'y isang tao na may sungay at may buntot at namumula ang mata at nalilisik ang mata. Pero, ang salitang devil sa Bible, in Greek lexicon, ay, ang sabi dito, diabolos, or devil, ito meaning, false accuser, palabintangin, slanderer, or mapanirang puri. Di ba? Sabi dito, prone to slander, slanderous, accusing falsely. Si mahilig daw siyang manirang puri, or mapanirang puri, palabintangin. A calumniator, parehas din po yan ng slanderer. False accuser, slanderer. Satan, the prince of the demons, the author of evil, persecuting good men, estranging mankind from God, and enticing them to sin, afflicting them with diseases by means of demons, who take possession of their bodies at His bidding. So in other words, ang salitang devil o diabolos ay nangangahulugang false accuser, palabintangin, and slanderer, mapanirang puri, na kung iyong isusuma total ay sinungaling, isang sinungaling. A devil is a liar. See? So, the biblical meaning of the word devil in the Bible is simply means
a liar. Isang sinungaling. See, kaya nga, sabi ko sa inyo ay, ang meaning ay hindi tulad ng iniisip ng maraming tao na kapag sinabing devil ay may buntot, di ba? May sungay, di ba? May pakpak, di ba? At matalim tumingin, di ba? O pangit tumingin or pangit, devil eh. Siyan ang meaning ng devil sa maraming mga hindi talaga nakakakilala sa dyablo. At ganyan, tingnan nyo ha, tingnan nyo yung tunay na meaning doon sa imagination ng mga tao, doon sa kung ano yung nabuo sa kaisipan ng mga tao. Ang layo eh. Di ba? False accuser, palabintangin, mapanirang puri, or isang sinungaling. Di ba? Pero ang daming. Now, alam nyo, hindi naman basta naisip yun ng isang bata yung ganong meaning. Talagang, kahit yung mga relihiyoso, marahil ay, yun yung nabuo sa kanilang imagination, at yun yung sinasabi nila, at kumalat yun, na pag sinabing devil ay, masama yan, masamang tao yan, or masama yun, diablo yun. Di ba? See? Pero nakita natin, the word devil in the Bible simply means a liar. Okay. Alam nyo, ang salitang Satan naman, Satan, ay unang ginamit sa Biblia sa 1 Chronicles chapter 21. Ganito po ang sabi dito. Now, kanina yung devil, ngayon naman Satan. Remember, understanding demons. Demonology yung pinag-uusapan natin. Now, huwag kayong matatakot. Sabi dito, and Satan stood up against Israel and provoked David to number Israel. Lagyan natin sa Tagalog. Sabi dito, at si Satan ay tumayo laban sa Israel at kinilos si David na bilangin ang Israel. Now, kung titingnan nyo ito, how did Satan stood against Israel? Paano tumayo para lumaban si Satanas? Paano tumayo at si Satan para laban sa Israel? Kasi yun ang sabi dito eh. So, Satan became the spirit of pride rising up in David to count the number of soldiers and chariots and weapons in his armies. Yan po yung nangyari. Okay, now. Okay. Ang sabi dito, ulitin ko po, at si Satanas ay tumayo laban sa Israel. May nakita ba silang parang, tawag dito, hugis tao na tapos may, walang ganun eh. Di ba? Tapos may buntot, tapos may sungay. No. So, anong ibig sabihin nito? How did Satan stood against Israel? He became the spirit of pride. So, siya'y naging ang espiritu ng mapagmataas na sumakay David upang gawin ni David yung isang bagay na hindi gusto ng Diyos. Tingnan niyo po, ang sabi dun sa verse 7 and verse 8. And God was displeased with this thing. So, hindi nalugod ang Diyos sa ginawa ni David, kasi ginawa ni David yon dahil yung espiritu ni Satan ay nasa kanya. Kaya ang sabi sa verse 1, and Satan stood up against Israel. Di ba? Kasi Satan is a spirit. Paano siya makakalaban, tatayo para lumaban sa bayang Israel? He is a spirit. So, ang nangyari dito ay, pumasok siya kay David, as a spirit, pumasok siya kay David, at si David, bagamat hindi gusto ng Diyos yung gagawin niya, pero naging mapagmataas siya. Natatandaan niyo, sino yung hari na nagkaroon ng matinding karamdaman? Dahil
gumawa siya ng isang bagay na hindi dapat ginagawa ng hari, mga saserdote lang. Natatandaan niyo yan? Hezekiah ba yun? Ano yun? Hosea. Di ba? Tandaan niyo yun? So, kita niyo, naging mapagmataas siya. Kaninong espiritu yun? Di ba? So dito, pinuntahan ko lang yon kasi gusto kong nagbigay ng halimbawa patungkol dito, na sabi dito, at si Satanas ay tumayo laban sa Israel. Well, Satan is a spirit. Di ba? Pero, at kinilo si David na bilangin ng Israel. Hindi nakakalugod sa Diyos, ayaw ng Diyos na gawin yon, pero ginawa ni David dahil pinoses siya ni Satan para maging mapagmataas. Di ba? So kaya ang sabi dito, and God was displeased with this thing. Therefore he smote Israel. And David said unto God, di ba? So kaya sinaktan ng Diyos ang Israel. At yun yung verse 8. And David said unto God, I have sinned greatly. Ako'y nagkasala ng mabigat sa aking paggawa ng bagay na ito, ngunit ngayon alisin mo, ipinamamanik ko sa iyo, ang kasamaan ng iyong lingkod sapagkat aking ginawang may lubhang kamangmangan. Hindi sinisi ni David si Satan o si Lucifer. Di ba? Sinisi niya yung kanyang sarili. I have sinned. So hindi niya sinabi, well, hindi akong gumawa niyan, si Satan ang gumawa niyan. Pero ang sabi ng scripture ay, and Satan stood up again. Di ba? Nakuha niyo po ba yung point? See? Pero nakita niyo, na yung propeta na sumulat nito, di ba? Yung propeta dito, nakita niya, na-identified niya na iyon ay si Satan na tumayo laban sa Israel. Not actually si David, ginamit lang niya yung katawan ni David. Nakuha niyo po. Di ba? So, the spirit of pride rising up in David was Satan. Yung espiritu ng pride na, di ba, tumayo kay David para labanan ng bayang Israel ay si Satan. Okay now. So kaya nga, sabi ko sa inyo, over generation, the name Satan became the chief devil or the prince of the devil. Okay now. So, yung meaning ng salitang Satan in the Old Testament, kasi yung Old Testament, Hebrew yan eh. Hebrew lexicon. Ito ang sabi dito, Satan, adversary, one who withstand. Adversary, pag sinabing adversary, kaaway, kalaban, isa na tumatayo laban sa iyo. Di ba? Adversary, sabi dito, superhuman adversary. Satan, Hebrew yan ha, Old Testament, Hebrew yan eh. Punta tayo sa Greek lexicon, New Testament, di ba? Na-translate yan sa Greek. Satanas. Now, Satan, adversary, one who oppose another in purpose or act. Hindi naman nagkakalayo eh. See, yaon daw isa na nag-o-oppose sa isang tao, sabi niya, ano man, sa layunin ng taong yun, o ano man ang ginagawa ng taong yun, palaging ito ay, sabi nga ay laban sa'yo. Di ba? See, the prince of evil spirits. Yan ang sabi naman sa Greek lexicon, sa New Testament. See, the prince, ang prinsipe ng masamang espiritu. See, the word Satan dito ay Satan means adversary or enemy, somebody who opposes your purpose. The prophet used the word Satan in the New Testament in the book of Revelation. Okay now, puntahan natin ito, isa pa. Kasi kanina devil, ngayon Satan. Well, puntahan natin ito, meron pang Lucifer eh. Okay now. Sa Isaiah chapter 14, ganito ang nakita ni Propeta Isaiah. How art thou fallen from heaven, O Lucifer, the son of the morning? How art thou cut down to the ground, which did weaken the nation? Ano't nahulog ka mula sa langit, O Lucifer, sabi dito, tala sa umaga,
anak ng umaga, sabi dito, paano ikaw ay lumagpak sa lupa, ikaw na siyang nagpahina sa mga bansa. Then ilang libong taon ang lumipas, ang Panginoon sa Luke chapter 10, ganito ang sabi niya. And he said unto them, I beheld Satan as lightning fall from heaven. Nakita ko si Satanas na nahuhulog na gaya ng kidlat mula sa langit. So, nangungusap ang Panginoon dito at ni-refer niya yung Isaiah chapter 14. Pero si Isaiah, ang ginamit niya ay Lucifer, pero ang ginamit ng Panginoon ay Satan. Nasundan niyo po ba? See? So, and then, ang sabi doon sa Isaiah, kung titingnan natin yung kasunod, verse 14, ang sabi daw ni Satan, dito ay, ako'y sasampa sa itaas ng mga kaitaasan ng mga alapaap, ako'y magiging gaya ng kataas-taasan. Gayon may mabababa ka sa Sheol, yet thou shalt be brought down to hell, to the sides of the pit. So, yan ang gusto ni Satan magmataas. Ni Lucifer, doon sa heaven. O, tandaan natin, si Lucifer ay isa sa 4 na archangels. Tandaan natin na sa langit ay may mga angels at merong archangels. So, isa si Lucifer sa archangels. Si Archangel Michael, Gabriel, si Wormwood, at saka si Lucifer. So, bukod doon, may mga angels pa. See? Okay now. Pero itong si Lucifer ay nahulog siya. Di ba? Nagmataas siya. Okay now. So, ang tanong dito ay, sino ba talaga itong si Satan na tinawag din later on na Prince of the Devil? Di ba? Kanina yung meaning na kinuha natin, sa Greek ay Prince of the Devil, Satan o Satanas. Prinsipe ng mga dyablo. Prinsipe ng dyablo. Okay. Sabi ng propeta dito sa message na the seal of the Antichrist, if you will notice, just about the time Jesus came on the scene, Judas came on the scene, the Antichrist. The one was against Christ. I want you to notice the natures of these spirits now. Judas was a religious man. Tandaan nyo, alam nyo po yung espiritu na kay Judas, Antichrist, di ba? Okay, now. Pag sinabing Antichrist, laban kay Kristo. Nag-o-oppose sa salita, sa katotohanan. Di ba? Okay, now. I want you to notice the natures of these spirits now. Judas was a religious. He was not an infidel. Di ba? Hindi daw siya infidel. Pag sinabing infidel ay hindi naniniwalang may Diyos. Di ba? And all of us know that he was the Antichrist. Kaya nga sabi ko sa inyo, tingnan niyo po sabi ni Brother Branham sa message na, how can I overcome? To overcome means to recognize the devil and all his tricks. Bakit kailangang ma-recognize mo ang devil at saka ang kanyang tricks? Ay napakadaya niya. Siya lang naman ang kalaban natin Napakadaya niya. Di ba? Well, doon sa first coming, doon sa 11 alagad na kasama ni Judas, walang mag-iisip na si Judas ay Antichrist. Di ba? Wala. Di ba? Actually, kung titingnan natin, mas malimit sa wayin ng Panginoon si Peter. Di ba? So, he was not an infidel, and all of us know he was the Antichrist. He worked the very closest hand to Christ, his right hand man. Yung sabi ng prophet, si Judas daw. Siya daw ay nagtrabaho at napaka-close niya, actually closest hand. Sabihin natin kanang kamay, ito nga, right hand man. Kanang kamay siya ng Panginoon. Hindi si Peter, hindi si John, hindi si James, si Judas. Di ba? Nagpatuloy ang prophet. Did you know that in heaven, that the devil, di ba? Was God's right hand man in the beginning.
that Lucifer, okay, nakita nyo na kanina, kinuha natin meaning ng devil, Satan, Lucifer, pero alam nyo naman yung tatlo na yan, ha? Hindi naman nag-iba-iba lang ang tawag, pero, di ba? Isa lang yan. Did you know that in heaven, that the devil was God's right-hand man in the beginning? That Lucifer, the son of the morning, was given power. And the reason that he brought sin into the world, he was able to take something that God had created and pervert it back into an evil thing which started all this trouble in the beginning. So, binigyan daw siya ng kapangyarihan at iyan ang dahilan kung bakit nagawa niyang magbataas at dalahin ang mundong ito sa kasalanan para bang dahil binigyan siya ng power at dahil siya ay malapit sa Diyos, parang inisip niya na meron siyang authority para gawin ito. At hindi na niya kailangang humingi ng permission sa Diyos. Kaya minsan, tingnan nyo minsan ay, nakakapagsalita tayo ng ganito. For example, may isang mayaman at meron siya mga bodyguard. Alam mo minsan, sabi nga nung iba, alam mo, napakasimple lang nung mayaman. Pero yung mga bodyguard, minsan, nakala mo sila yung, di ba? Minsan ganun. Mas mayabang yung bodyguard kaysa doon sa binabantayan niya na mayaman, na master niya o, di ba? Boss niya. Di ba? So, sabi dito, siya daw ang nagpasimula ng mga bagay ng kasamaan. So, he was able to take something, may kakayanan daw, siya, ito, si Lucifer, na kuhanin ng isang bagay na kinreate ng Diyos at i-pervert ito back into an evil thing which started all this trouble in the beginning. Then God, back before the foundation of the world was ever laid, when he seen that what Satan done, in his pride went over in the north and set up kingdom and fought against Michael and his angels. Do you see it? Okay, tuloy natin. Nandyan pa kayo? Okay. The right-hand man of Almighty God was Lucifer, the son of the morning. Kanina sinasabi sa atin ay yung right-hand man daw ng ating Panginoon ay si Judas. Di ba? Si Judas, ang anti-Kristo. Hindi mo isipin anti siya or against kay Christ. Hindi mo isipin. Di ba? So, ito naman, si Lucifer daw ay right-hand man of Almighty God. Sabi dito, the first, God granted him almost co-workers with him. So, God granted him almost co-workers with him. He was a co-worker, partly equal with God. Only Satan could not create. Yun lang daw ang hindi niya magagawa mag-create. Because God is the only creator. But Satan took something that God created and perverted it back into something else evil. And now notice, when Cain and Abel, sabi niya, pumunta naman siya kay Cain and Abel, a very beautiful picture of it. Cain and Abel was nothing more than the prefigure of Judas and Jesus. Si Cain at si Abel daw ay walang iba kundi anino, di ba? Antipo ng Panginoon at saka ni Judas. Nakita nyo sa iba't ibang panahon, o ang isa doon sa eternity, right-hand man si Lucifer ng Panginoon o ng Diyos. Pagdating sa beginning, ito si Cain at saka si Abel. Di ba? Si Cain at si Abel. Hindi kaya right-hand man ni Adam, yung beast na yon na kung saan ay pumasok? Hindi kaya. Kasi, tingnan nyo sila tatlo lang naman ang nagkakaintindihan doon. Si Adam, si Eve, at saka yung beast na yon. Kasi sila lang ang nakakapagsalita at, di ba? Kita nyo yung beast na yon na malapit sa tao, almost like, di ba,
a man, di ba? Wala lang daw siyang soul. Di ba? So, in other words, bagamat pure animal siya, pero may kakayanan siyang magsalita at makaunawa na kagaya ng tao. Na hindi binigay ng Diyos doon sa ibang mga hayop na kinreate niya. Kaya nga sabi ko, hindi kaya right hand man din ni Adam ang beast na ito? O, sino ang kumalaban kay Adam? Nakuha nyo? Okay. Now, nakita nyo, sinabi sa atin ng prophet kung sino itong si Satan, si Lucifer, the devil. Di ba? Okay, now, remember pinag-uusapan natin demonology. Well, maring tanong nyo, bakit ito? Well, ipinrich nga ng prophet to eh. Di ba? Okay, now, Genesis chapter 1. Okay. Tutuloy natin yon, yung kaisipan na yun na binigay ng prophet. Ang sabi dito ay ganito, familiar naman tayo dito. In the beginning, God created the heaven and the earth. Then, naglagay ako ng space dyan, bago yung verse 2. And the earth was without form and void, and darkness was upon the face of the deep, and the Spirit of God moved upon the face of the earth. At ang ito daw, mundong ito ay walang anyo at walang laman, at ang kadiliman ay sumasa ibabaw ng kalaliman, at ang Espiritu ng Diyos ay kumikilos sa ibabaw ng tubig. Okay. Ilagdan ko yan ng space kasi kita naman natin yan, parang nadaanan na natin before ito. In the beginning, God created the heaven and the earth, period. Diba? Kaya nga sabi ko sa inyo before, isang tanong ko rin yan sa sarili ko, nung mabasa ko ito. Bakit gumawa ang Diyos ng ganitong klaseng earth? Nakalubog sa tubig, walang anyo, at walang laman. At ang kadiliman ay sumasa ibabaw niya. Di ba? Now, then sabi ko sa inyo before, and naniniwala ako na ang mundong ito na nilikha ng Diyos sa Genesis 1:1 is a perfect earth. So, nawalan ito ng anyo, ng laman, at binalot ng kadiliman dahil kay Lucifer and his angels na unang nanirahan sa mundong ito bago ito nilubog ng Diyos sa tubig at binalot sa kadiliman. Kasi hindi ako naniniwala na ang Diyos na sakdal or perfect ay magkikreate ng ganyan. Diba? Kung titingnan nyo yung verse 2, imperfect yan. Diba? So, now, ano ang sabi ng propeta dyan, tungkol dyan? Well, dito lang tayo babase, sa sinabi ng prophet. Okay. Ang sabi ng propeta sa message na that day on Calvary, for Satan had the earth. The very rocks that he once walked up and down on the earth, burning brimstones. Lucifer was the son of the morning, and he walked on the earth when it was a burning volcanic. Now, so in other words, nung unang likhain ng Diyos ang mundong ito na maayos, sakdal, perfect, ang unang nanirahan dito ay si Lucifer and his angels. Matatandaan nyo na, nung magkasala siya sa langit, ay inihulog daw siya dito sa lupa. Kung wala pang earth noon, saan siya dito ihulog? So, sila ang unang nanirahan dito. At now, itong sinabi sa verse 2 na ang mundong ito ay walang anyo, walang laman, at nasa kadiliman, naniniwala ako na yung darkness na tinutukoy dito ay spiritual. Kasi, tingnan nyo po spiritual, nagkaroon ng separation between light and darkness in Genesis chapter 1. Now, tingnan nyo po Tingnan nyo. Kasi nung nasa kadiliman ito, ang sabi ng Diyos sa verse 3, and God said, let there be light, and there was light. So, nung magsalita ang Diyos magkaroon ng
liwanag, di ba? Of course, yung kadiliman ay humiwalay sa liwanag. Kasi pag dumating ang liwanag ay umaalis ang dilim. Now, kaya ko sinabi sa inyo na ito'y spiritual, yung darkness na ito'y spiritual. Kasi, tingnan nyo po ha, nung likhain ng Diyos ang sun at saka ang moon at saka ang mga stars, ay noong ika-4 na araw pa. Itong binabasa natin ditong, and God said, let there be light, first day ito. So, hindi ang hiniwalay dito ay yung gabi at saka yung araw. So, spiritual darkness ito. At ang light dito na tinutukoy ay hindi yung light ng araw. Sana nasundan niyo po ako. Actually, God was dividing dimensions. O, di ba? Sabi ko sa inyo kanina, pinag-usapan natin dimensions. Separating darkness from light. Yun, di ba yun ang sabi? It was not literal light, hindi yun literal na liwanag na alam natin, dahil sabi ko nga sa inyo, kinreate pa yung araw at yung buwan at yung mga bituin noong ika-4 na araw ng creation. Di ba? Ika-6 ay ang tao. Di ba? So ano itong kadiliman bago yung araw at saka yung buwan? Ano itong kadiliman at liwanag dito sa unang araw to eh? Di ba? So kaya nga sabi ko sa inyo, naniniwala ako na yun ay spiritual darkness at yung light dito ay hindi yung light talaga ng SUN, kundi ito'y spiritual. Yes, actually ay hinati ng Diyos, nag-divide ang Diyos ng dimensions, separating darkness from light. So it was not literal light as we know. Sabi ko nga sa inyo kanina, kasi, tingnan nyo ha, alam nyo, yung fifth dimension, na pinag-usapan natin at sixth dimension, well, alam natin yung sixth dimension, heaven yun. Fifth dimension ay hell. Di ba? Pag sinabing hell ay, pwede mong i-connect ito sa kadiliman. Pag sinabing heaven ay, pwede mong i-connect ito sa liwanag. So, yun yung separation na ginawa ng Diyos doon sa pasimula, doon sa una. Di ba? So, now, tingnan nyo ha, di ba, ginulo na wala ng anyo ang mundong kinreate ng Diyos na sakdal na wala ng anyo dahil kay Lucifer and his angels, and then binalot ito ng kadiliman. Subalit nung ang Diyos ay gusto na niyang gamitin muli ito, gusto niya nang likhain ang tao ayon sa kanyang wangis, so He separated the dimensions and moved Lucifer out of this earth into the realm of darkness. Di ba? Okay, ulitin natin na verse 2 na tayo. Ng Genesis 1, verse 2. Okay, Genesis 1, nilikha ng Diyos ang mundong ito, sakdal. Nanahan si Lucifer and his angels, ginulo ito, and then nawala ng anyo, nawala ng forma, and then nilubog ng Diyos sa tubig, binalot ng kadiliman. Okay. Kung gaano katagal itong sakdal bago ito ginulo ni Lucifer and his angels, hindi natin alam. Pero naniniwala tayo na nagkaroon ng sakdal, yung Genesis 1, verse 1 ay sakdal na mundo yun. Kung gaano yun tumagal, hindi natin alam. At kung gaano katagal nanahan si Lucifer and his angels dito doon sa mundo na yun, bago ito talaga, inilubog ng Diyos sa tubig, nasusundan niyo po ako, hindi rin natin alam. Okay now, ngayon, nung ang Diyos ay handa ng gamitin muli ang mundong iyon na nilikha na sa Genesis 1:1, at
gusto niya nang manahan yung tao na sa kanyang kaisipan ay lilikhain niya na ayon sa kanyang sarili. Well, tandaan nyo, wala pa dito yung sun at saka moon. Kasi sa ika-4 na araw pa yon nilikha. Kinreate. So, God separated dimensions. And inalis niya si Lucifer sa mundong ito na tinatawag sa mundong ito na nasa realm of darkness, na ngayon ay tinatawag natin na yung realm of darkness na yun ay hell, the 5th dimension. Now, tingnan nyo yung mundong ito, na nung unay sakdal, nung itapon dito si Lucifer and his angels, ano sa palagay nyo ang kahihinat na ng mundo ngayon, nasakdal? Ay mag-itsura siyang hell. Di ba? Di ba? So yun ang nangyari. So nung ready na ang Diyos na ayusin ito, ilagay ang tao na ayon sa kanyang wangis, well, inalis niya dito si Lucifer sa realm ng darkness na ito, na sabi ko nga sa inyo sa ating pinag-usapan, na tinatawag na hell, 5th dimension, at alam nyo, hindi natin alam kung anong klaseng katawan meron si Lucifer at saka yung angels. Naniniwala ko, hindi pa sila mga espiritu nun. Kasi isipin nyo lumalakad daw sila doon sa volcanic. See? So, bago nilikha ng Diyos ang tao ayon sa kanyang wangis, kinailangan muna ng Diyos na bakantihin ang mundong iyon, sa pamamagitan ng pagpapaalis niya kay Lucifer and his angels, na silang unang nanirahan dito sa lupa. So, sila yung unang inhabitants ng mundo na nilikha ng Diyos. Kasi nga nihulog sila dito dahil wala silang lugar sa heaven. So, okay, kanina pinunta natin yung meaning ng devil, Lucifer, Satan. So, makita natin dito, kanina nga sabi ko sa inyo, yung devil, akala natin kung anong meaning nun, pero yun pala ay false accusers, slanderer, or liar. So, Satan and his angels are not anything else but experts liars. Si Satanas at ang kanyang mga anghel ay wala nang iba pa, wag ka nang mag-isip ng ibang meaning pa. Sila yung mga sanay sa pagsisinungaling. Satan is a liar. Devil is a liar. See? A demon is a person taken over by a lying spirit. See? Kaya nga, kung makikita lang ng isang tao kung gaano ka-powerful ng isang kasinungalingan, kapag ito'y nag-manifest sa'yo at, di ba? Mag-iingat siya. So, okay, now, who is Lucifer? Okay, Christians often refer to the devil as Lucifer. Madalas na tinutukoy ng mga Kristiyano ang diablo bilang si Lucifer. He was called Lucifer after Isaiah's parable to the king of Babylon, yung kanina. Di ba? Now, ang salitang Lucifer ay ginamit sa Biblia ng isang beses lang. So, he lost his place as an angel, di ba, archangel siya, no? For wanting to be higher than his brothers. Gusto niyang mas maging mataas pa sa kanyang mga kapatid na mga angels, kina Michael, kina Gabriel, at sa iba pang mga angels. He was cast down to earth where he lived for a while, see, probably in a body of flesh, with his fellow fallen angels. Di ba? And then, nang siya at ang kanyang mga kapwa-anghel ay nagsimulang sirain ng daigdig sa pamamagitan ng pakikialam sa nilikha ng Diyos, so inalis ng Diyos ang kanilang mga katawan at iniwan silang mga espiritong walang katawan.
Kaya nga, sinasabi ko sa inyo, yung hell ay, di ba, ito'y kung saan nag-i-exist yung mga spirit and souls without a body. So nakita natin, they are now spirits and have remained spirits until this time. See, malapit na tayo matapos. Who is the devil today? What is the devil today? He is the spirit of lies. Siya ay ang espiritu ng kasinungalingan. Siya ay ang ama ng mga kasinungalingan. Siya ang nagpasimula ng lahat ng kasinungalingan. Actually, ang una niyang pagsisinungaling ay nang dayain niya si Eve. And then, nung dayain ng kanyang anak na si Cain, di ba? Di ba, nagsinungaling din si Cain sa Diyos? Sa Diyos pa yun. Ako ba'y tagapagtago ng aking kapatid? See? That word devil means false accuser. Kanina, binanggit natin slanderer. Nang ibig sabihin ay sinungaling. See? So, ang tamang paraan lang para makilala mo ang dyablo sa buhay na ito ay sa pamamagitan ng espiritu ng kasinungalingan. See, wala pa pong tao, ewan ko lang kung may nakausap na kayo, walang tao na nasa tamang katinuan na magsasabing nakita ko ang dyablo sa kanyang sariling katawan. Kasi wala siyang katawan. He's a spirit. He's a spirit. Di ba? Na dinadaya niya lang ang mga tao. Di ba? Now, tingnan natin ang Panginoon dito sa bahaging ito ng Scripture. Watch how the Lord Jesus identified he's a devil. Okay. Natatandaan nyo minsan, nung sinabihan, anong sabi ng Panginoon? Darating ang panahon ng anak ng tao ay kukuhanin at siya'y bibigay sa mga masasama at siya patay. Anong sabi ni Apostol Pedro? Panginoon, anong sabi nga? Ako'y inyong iiwan, diba? Kayo'y mga, diba? Panginoon, kung sila iwan ka, ako hindi. Diba? Tandaan nyo. Sabi niya, Satanas, dumito ka sa likuran ko. Hindi niya sinabing Peter, Satanas. Kasi yung spirit, di ba? Yung spirit. Now, John chapter 8, verse 43. Sabi ng Panginoon, bakit hindi ninyo napag-uunawa ang aking pananalita? Sapagkat hindi ninyo mangyayaring dinggin ang aking salita. Kayo'y sa inyong amang dyablo. Well, ang sabi ng mga tao yun, kami ay, meron lamang kaming isang ama, si Abraham. Ang sabi ng Panginoon ay, ano yun? Talastas ko na kayo'y binhi ni Abraham. Di ba? Pero pagdating sa dulo, ang sabi ng Panginoon, kayo'y sa inyong amang dyablo. At ang mga nais ng inyong ama ang ibig ninyong gawin. Siya'y isang mamamatay tao, buhat pa ng una. At hindi nananatili sa katotohanan, sapagkat walang katotohanan sa kanya. O devil is a liar. Kaya pala ang sabi sa atin, ang sabi ng Panginoon, the truth shall set you free. Ang katotohanan lang, ang talagang kapalaya. Kasi ang katotohanan ang counterpart ng kasinungalingan. Di ba? Makakalaya ka sa dyablo kapag tinanggap mo at sinampalatayanan mo ang katotohanan. So, pero kung hindi mo sasampalatayanan at tatanggapin ang katotohanan, well, nananatili sa iyo ang spirito ng dyablo, kasinungalingan. Di ba? Sabi dito, hindi nanatili sa katotohanan sapagkat walang katotohanan sa kanya. Pagka nagsasalita siya ng kasinungalingan,
ay nagsasalita siya ng sa ganang kanya. Sabi dito sa English, when he speaketh a lie, he speaketh of his own. Kapag siya ay nagsasalita ng kasinungalingan, and nagsasalita siya ng tungkol sa kanyang sarili. Kasi siya yun eh, yun yung nature niya eh. Sinungaling siya eh, yan ang kalikasan niya eh. At siya ang ama ng kasinungalingan. See? Dito makikita natin talaga na in-identified ng Panginoon na ang dyablo ay isang sinungaling. Na ang kasinungalingan ang gawa ng dyablo. So he came to be called the devil, meaning a liar. But in the Bible, when the devil is used, means a lying spirit. See? Okay now. John chapter 7, verse 19. Sabi ng Panginoon ganito, hindi baga ibinigay sa inyo ni Moses ang kautusan, at gayon may wala sa inyong gumaganap ng kautusan? Bakit ninyo pinagsisikapang ako'y patayin? Yan ang sabi ng Panginoon. Sumagot ang karamihan, mayroon kang demonyo. Sino ang nagsisikap na ikaw ay patayin? Okay. Bakit sinagot ng mga tao, especially ng mga Pariseo, ang Panginoon ng ganon? Mayroon kang demonyo. Ano nga ang demonyo? Espiritu ng kasinungalingan. Di ba? Sino ang nagsisikap na ikaw ay patayin? Hindi sinabi ng ang sabi ng mga Pariseo o ng mga taong yon, thou was a devil. Hindi sinabi ng mga taong yon na ikaw ay merong Lucifer. Di ba? Kundi, ikaw ay merong dyablo. Kasi, okay now, sana nasundan niyo po ako ha. Sinabi ng mga Hudyong iyon, sino ang nais pumatay sa iyo? Kasi, wala namang nagsasabi sa amin na gusto ka naming patayin. Hindi kasi, kaya nila sinabi na ikaw ay may dyablo kasi nagsasabi ka ng kasinungalingan. Kasi wala namang nagsasabi sa amin na gusto ka namin patayin, well, kaya nasabi nila na ikaw ay may demonyo, nagsisinungaling ka, pero hindi nila nalalaman na sinalita yun ng Panginoon because the Lord knew their hearts and mind. Na-discern ng Panginoon na pinagsisikapan, gusto nilang patayin ang Panginoon. Diba? So, alam ng mga taong ito na ang salitang devil ay means a liar. Sinungaling ka, wala namang nagsabi sa iyo eh. Wala namang nagsabi sa amin na gusto ka namin patayin. So nagsisinungaling ka, may dyablo ka. Di ba? Pero hindi nila alam, nagsasabi ng totoo ang Panginoon kasi nalalaman ng Panginoon ang haka ng puso at isip ng mga tao ngayon. Alam nyo, madaling itanggi ang hindi mo sinalita. Di ba? Wala kasing patunay yung sa iyo, yung mag-aakusa sa iyo kasi wala ka namang sinabi. Pero ang hindi nila alam, kasi nga hindi nila kilala ang Panginoon, ang hindi nila alam ay ang haka ng puso at isip ng mga tao ay nababasa ng Panginoon. So, ito lang ang pinapakita nito sa atin na noon pa man, alam ng mga taong iyon na ang dyablo ay isang sinungaling. Na kapag ang isang tao ay nagsinungaling, nagsisinungaling, taglay niya ang devil spirit. Totoo yun. See? Kaya nga, tingnan nyo ha, ang dyablo, a devil is a lying spirit. A devil is a lying spirit. Kaya kapag ang isang tao ay nagsisinungaling, he has a lying spirit. He has a devil. So, ang devil ay hindi yung uulitin ko, may sungay, may buntot, may pakpak, mapula ang mata at masamang tumingin. Hindi po. See? Okay now.
Ngayon, ang anumang nagsasabi ng kasinungalingan, o ang sino mang nagsasabi ng kasinungalingan, nagpapakalat ng kasinungalingan, nagpapakita ng kasinungalingan, ay pagpapakita ng dyablo. Sapagkat ang likas na panlililang ay naitatak na sa sangkatauhan at ito ay nagmula sa mismong ama ng kasinungalingan. See? Kaya nga, ang makilala natin ang dyablo and his tricks ay madali para sa atin na ma-overcome siya. Kung tatayo ka lang talaga sa katotohanan ng salita ng Diyos. Kasi sabi ko nga ay, mahirap mong talunin ang isang kaaway na hindi mo kilala. O kaya naman ay may mali kang pagkakilala. Maling idea tungkol sa kanya. Di ba? So kaya ko sinimulan ang series na ito and sana gabayan tayo ng Panginoon at siya ang patuloy na magpahayag sa atin. Tayo po'y mananalangin. Okay. Alalahanin niyo po yung Diyos na pinaglilingkuran natin. Alam niya ang haka ng puso at isip ng bawat isa sa atin. Alam niya kung ano ang pangangailangan natin. Alam niya ang kalagayan natin kung ano. Alam niya kung ano ang nais natin at kung ito'y ayon sa kanyang sakdal na kalooban at sasampalatayanan natin, walang imposible. Kaya niyang ipagkaloob. Manalangin po tayo. Sige.
Praise the Lord. Tumayo po kayo at tayo manalangin. Papasalamat sa gabing ito. Then awit tayo. Dakilang Diyos, salamat Panginoon sa iyong mga salita. Salamat sa patuloy na kapahayagan nyo. Patuloy nyo kaming turuan, Panginoon. At kayo ang patuloy na manguna sa amin. Patuloy nyo kaming, Lord, turuan, Panginoon, at palaguin spiritually. Kayo ang patuloy na maging gabay namin at mag-ingat po sa bawat isa sa amin. Lalahanin niyo po ang aming mga panalangin sa inyo, Panginoon. Patuloy niyo kaming turuang manalangin, Panginoon, at palaging magtiwala po sa inyo. Maraming salamat po. Patuloy namin kayong itinataas sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Uwitin natin goodness of God bago tayo magtapos. For your
good.